Nabalot ng makapal na usok ang isang kolehiyo sa San Carlos City, Negros Occidental. Nahirapan ng mga bumbero sa pag-apula sa apoy na mabilis lumamon sa bahagi ng paaralan. Kabilang sa natupok ang chapel, quarters ng mga madre, pati na computers at iba pang gamit sa loob ng mga classroom. Bago ang sunog, may narinig daw na malakas na putok sa unang palapag ng gusali. Sa taya ng mga bumbero, aabot sa 18 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan. Suspendido muna ang klase sa paaralan. Inulan ng batikos ang fashion show sa Malacanang Complex na dinaluhan at nirampahan ng ilang opisyal ng gobyerno. Masyado raw itong magarbo habang ang ilan nating kababayan ay hindi pa nakakaahon sa epekto ng nagdaang sama ng panahon. Git naman ng Malacanang, walang pondo ng gobyerno na ginastos sa fashion show. May report si Ivan Mayrina. Enggrande ang isang Pilipinas fashion show sa Malacanang Complex noong August 8. Ang Goldenberg Mansion, nabuhay sa laser and video projection show. Pati langit, nagliwanag sa makulay na fireworks display. Sentro rito ang mga obra ng designer na si Michael Leyva. Pero agaw pansin din ang pagrampa ng mga lokal na opisyal, kongresista at may bahay ng ilang senador. Ako ay nabigyan ng inspirasyon ng ating First Lady sa kanyang programa na Likha, na sumusuporta at nagbibigay ng plataforma sa mga hahabi na mayroon tayo sa Pilipinas na maipakita nila ang kanilang talento. At kung gaano kaganda at kayaman ng kultura na mayroon sila sa bawat lugar, saan man sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang Pilipinas ikatlong fashion show na ginanap sa Goldenberg Mansion at kabilang sa serye ng mga fashion show na proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ang pagiging magarbo nito, inulan ng mga batikos. Para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, nakakapanghina ng loob na makita mga opisyal ng gobyerno sa ganong gagarbong pagtitipon habang hirap makaahon sa epekto ng mga pagbaha ang maraming Pilipino. Imbes na mag-fashion show, sana ito na lang daw ng gobyerno ang pansin sa pagbibigay ng sapat na social services at sa pagtugon sa kahirapan. Hindi raw katanggap-tanggap na makitang nagpapakasasa sa karangyaan ng gobyerno ngayong lumalaki ang utang ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Treasury, umabot na yan sa 14.15 trillion pesos. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat ilahad kung magkano sa pera ng gobyerno ang ginastos. Dapat daw itong ibalik at huwag nang ulitin ang anyay pagsasayang ng pera ng bayan. Paliwanag naman ni Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco, walang ginastos ang gobyerno para sa event. Ang nagbayad daw ay ang mga designer at katuwang nilang pribadong institusyon. Pinagtulungan daw ito ng mga nasa fashion industry at nagsusulong sa mga lokal na hobby at disenyo na mahalaga raw sa ating cultural identity. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Titindi pa ang init ng panahon sa buong mundo dahil sa El Nino. Pero ang maalinsangang panahon na nararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bakit nasusundan ng pag-ulan? Ang paliwanag ng Pag-asa sa report ni Katrina Son. Mainit, pero maya-maya, uulan. Kaya ang tindera ng banana Q na si Maymay nalilito dahil ang alam niya may El Nino. Hindi din kami makaluto. Kaya nag-ulan, hangin. Minsan wala kaming benta. Sabi nila, El Nino, di ba mainit? Bakit nag-ulan? Palaging ulan. Ang rider na si Dominga Fabiliar, natuto na raw. Kahit matindi ang sikat ng araw, ready pa rin ang kapote. Sabi, El Nino daw, tapos sige naman ang ulan. Sabi ko, ano kaya yun? Karaniwang paniwala kapag may El Nino, mainit ang panahon at madalang ang pag-ulan. Kasi sabi nila El Nino, wala tayong payong tulad ng mga gamitan para sa ulan, kaya medyo mahirap. Ngunit paliwanag ng Pag-asa, kapag mainit tulad ngayong may El Nino, nagiging maalinsangan na sinusundan ng pag-ulan. No, given na naging mainit during the daytime, na-force natin yung hangin sa surface na umangat and then nag-create ng clouds and then that causes yung precipitation. At kung tagaktak ang pawis mo sa tanghali, asahang titindi pa ang init. Hindi lang iyan sa Pilipinas dahil inaasahang magiging record-breaking ang temperatura ngayong taon sa buong mundo bunsod ng El Nino. Pinaghahanda na nga ng DOH ang mga ospital sa posibleng pagdami ng mga may heat stroke. Kung may gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin. Kung hindi may iwasan po yan,
ay kailangan sumilong po tayo. Kailangan umiinom tayo ng tubig. May iba pang paraan yung mga juices, mga prutas na matubig katulad ng pakwan. Dagdag naman ng pag-asa na bago natin maranasan ang matinding epekto ng El Nino tulad na lamang ng drought o dry spell, mararanasan muna natin ang matitinding pag-uulan na dulot ng habagat na mas pinalalakas ng mga bagyong pumapasok sa bansa. Ganito raw ang nangyari na makaranas ng El Nino sa bansa, tulad halimbawa noong 2004 kung saan maraming ulan at malakas ang mga bagyo. Malaki ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Yoyong at Bagyong Winnie. 2009 naman nang manalasa ang Bagyong Ondoy sa Metro Manila at Bagyong Pepeng sa Northern Luzon. Ngayong taon, naranasan ang Super Typhoon Egay. Kapag sinabi nating El Nino, it doesn't mean drought. So sinasabi lang natin na magkakaroon ng posibilidad ng pagkakaroon ng reduksyon ng tubig ulan na posibleng mauwi sa dry spell. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinadismaya ng may-ari ng isang resort sa Laguna ang pagtatapon ng mga guest ng mga mesa, upuan at basura sa kanilang swimming pool. May spot report si Mark Salazar. Nanggigitata sa dumi ang mga monoblock chair, mesa, bote ng mga alak nasa swimming pool na. Ganito iniwanan ng ilang guest ang isang resort sa Pansol, Calamba, Laguna. Bago ito, nakuhanan ng CCTV ang mga kalalakihang iyan na naghahagis ng mga upuan sa pool. Ang lalaking ito hinagis pati ang water dispenser. Tila nagtawanan pa sila matapos ang ginawa. Ayon sa may-ari ng resort, sinubukan pa ng mga lalaki na i-refund ang 1,000 pesos na security deposit. Sabi ng caretaker namin, teka lang at check natin yung resort. So, nung sinabing ganun, humarurot na sila ng alis. Itinapon din daw ang ihawan at hinagisan din ang buhangin ng pool. Dalawa raw sa mga sangkot ang nakipag-ayos na sa may-ari ng resort. Pero hindi pa raw nakikipag-usap ang ilan pa sa kanila. Paliko ang mga sasakyang ito sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City kahapon. Maya-maya, nabundol ng oil tanker ang lalaking nagbibisikleta. Nakaladkad pa ang bisikleta bago tuluyang tumumba ang biktima at nagulungan. Dumiretso ng takbo ang truck pero napahinto ng habulin ng mga rider na nakasaksi sa insidente. Hindi ko po nakita talaga hindi ko nakita. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver at sasampahan ng kaso. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaso ng leptospirosis sa bansa tumaas ng 59% mula 1,310 noong January 1 hanggang July 15, 2022, 2,079 ang kaso sa parehong panahon ngayong taon. 225 ang mga nasawi ngayong 2023. Ayon sa DOH, posible pang tumaas ang kaso sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Para iwas leptospirosis, iwasang lumusong sa baha. Hugasan ng maigi ang binti o kung anumang bahagi ng katawan na posibleng na-expose sa bakterya. Lolo sa Bangged Abra, nasawi matapos umanong suwagi ng alagang baka. Kwento ng kanyang asawa, sinuwag at dinaganan ng baka ang kanyang mister pagkatapos niya itong hilahin para sana ipastol. Nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang biktima. Itinakbo pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang iginigiit ng Chinese Embassy na may kasunduan ng Pilipinas at China para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, wala silang anumang record ng sinasabing kasunduan. Ganito rin ang sinasabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na nagsilbi ring Defense Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagtitiyak pa ng DFA, diplomatiko at payapang paraan pa rin ang pinipili ng ating bansa para maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Bukas din daw ang bansa sa joint patrols. Lalong umiinit ang isyung ng isulat ng kolumnistang si Rigoberto Tiglao na tagapagsalita noon ni Arroyo na nakipagsunduan ng Administrasyong Estrada sa China noong 1999 na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Galit itong kunesyon sa isang privilege speech ng anak ni Estrada na si Senator Jinggoy Estrada. Tinawag pa niyang traidor at stupid si Tiglao. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Tiglao ukol sa mga sinabi ni Estrada. Ni-reveal na ang leading lady ni Ruru Madrid sa Black Rider. Habang ang mga litrato ni Jungkook ng BTS sa photoshoot para sa isang brand, inilabas na. Sulyapan sa report ni Aubrey Carampel. Asintado sa pagbaril, maangas ang dating. At alluring ang mystery leading lady ni Ruru Madrid sa isa sa pinakamalaking action project ng GMA Public Affairs na Black Rider. Walang iba kundi ang nagbabalik kapuso na si Yassi Fresman. Feeling ko po magiging challenging po siya, for sure. Maraming mga motor, mga action. Yung character rin po ni Vanessa kasi hindi ko pa po siya nagawa noon. Bukod sa series, magkatambal din sila ni Ruru sa upcoming film na Video City. Nagkatrabaho na rin sila noong 2013 sa kapuso thriller series na Dormitorio. 10 years ago na rin, pero nandun pa rin yung trust namin sa isa't isa bilang magkatrabaho. Na feel namin yun at yun yung na-i-apply namin sa work namin sa Video City. So sabi ko, for sure dito sa Black Rider, ibang timpla naman yung maipapakita ng, ng team up naming dalawa. Finlex ni Jungkook ng BTS ang kanyang toned body sa latest photoshoot para sa ine-endorso niyang American fashion brand. Last March nang ipakilala si JK bilang global ambassador nito. Opisyal nang nagsimula ang 2 taong mandatory military service ni Lee Do-hyun. Pagkatapos ng kanyang basic training, maa-assign siya sa Air Force Military Band. Nakilala si Do-hyun sa ilang K-drama hit series na Hotel del Luna, 18 Again, Sweet Home at The Glory. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadamay ang sasakyang yan sa lakas ng pagsabog sa isang gasolinahan sa Russia. Di malinaw kung ano ang lagay ng driver na makikitang lumabas ng sasakyan at tumakbo. Ayon sa Emergencies Ministry ng Russia, di bababa sa 35 ang nasawi, kabilang na ang 3 bata. Mahigit 100 naman ang sugatan. Batay sa investigasyon, unang nagkasunog sa isang kalapit na repair shop. Kumalat daw ito sa gasolinahang sumabog. Pinangalanan na ang 6 na pulis na botas na nadadawit sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar. Pero kapwa sila hindi sumipot sa preliminary investigation. Sa halip, nagpadala lang sila ng kinatawan sa prosecutor's office. Sinampahan na sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Naghain naman ang mosyon ng kampo ni Jemboy para gawing murder ang reklamo laban sa mga pulis. Humanap din sa prosecutor's office kanina si alias Tony, ang kaibigan ni Jemboy na tatayong testigo. Sinabi nitong tinakot sila ng hindi bababa sa 10 pulis para lumabas sa kanilang tinataguan. Pero nang subukan nilang sumunod, pinaputukan naman sila ng mga ito. Nakatakdang ilibing si Jemboy bukas. Pinakakasuhan na rin ng PNP Internal Affairs Service ng dishonesty at command responsibility ang hepe ng Navotas Police. Batay sa investigasyon, siya ang nag-utos sa team leader ng mga operatiba na tanggalin sa kanilang report ang 11 iba pang pulis na dawit sa pamamaril kay Jemboy. Kakasuhan din ang 11 pulis dahil sa pag-abandona nila sa biktima at iba pang paglabag sa police operational procedures. Muling sinampahan ng kaso si former US President Donald Trump. Galing ito sa Georgia Grand Jury kaugnay sa umano'y pagtatangka ni Trump na baguhin ang resulta ng 2020 Georgia election. Meron pang 18 tao na sinampahan din ng kaso. Ang ilan dito, miyembro ng kampo ni Trump. Nauna nang naungkat ang umano'y tawag ng dating presidente sa isang Georgia election officer noong 2021. Inutusan daw niya ito na hanapan siya ng boto para mabawi ang kanyang pagkatalo sa naturang estado. Ito na ang ika-4 na kasong kinaharap ni Trump. Wala pang bagong pahayag si Trump sa ngayon, pero dati niyang pinabulaanan ang mga akusasyon.
naghahanap ng konting sweetness mula sa inyong mister o nobyo, para sa inyo ang nauusong challenge na ito. Dito, ikaw ang magplano ng sariling pa-surprise sa'yo para maturuang maging romantic ang partner mo. Pusuan na yan sa report na ito. So sweet, so romantic. Anin ang paa, hindi ka naman kasama maglakad sa altar. Very thoughtful. Pero ang mga yan, fully thought? Aabangan sa pintuan. Ano naman to? Bibiglain ng bitbit na paregalo at saka pagsasarhan ng pinto ang nagtatakang boyfriend o mister at samahan ng award-winning na acting. Tiyak mapupuna ng love language mong act of service at receiving gifts. Sa trending challenge kasing Teaching the Guys How to Be Romantic, itong si Nix Regino gusto lang namang kiligin. Lalo't ang fiancé niyang si Jervis De Leon di raw talaga sweet. Kaya siya na ang gumawa ng paraan. May pa-breakfast in bed pang nalalaman. Itong si Jeline naman, effective daw ang paandar dahil naging thoughtful ang nobyong si Arvin. Pati ang kapusong si Valine Montenegro naging happying ina. Oh boys, wag ma-pressure. Challenge lang yan. Pero baka naman. Ayos. Yan po ang State of the Nation. Ako po si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.